Magandang hapon po sa inyong lahat. Marami sa kanila, sabi nila, sana kunin ako ni Lord habang natutulog. Kasi ayaw nating naghihirap pa. Hindi po ba, Ayaw nating tayo naghihingalo, ayaw nating tayo nalulunod, nasusunog, may sakit, maraming babayaran. Kaya sabi nila, sana kunin ako ni Lord habang natutulog. Kaya ngayon, marami nang namamatay sa misa. Natutulog Kaya mag-iingat kayo, Ipagdasal natin na sana dinggin ang inyong mga panalangin. Pag kayo nakatulog, kunin na kayo ni Lord. Ready na po ba kayo? Magsitayo po tayo at simulan natin ang ating pagninilay in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus sa mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, malimit kaming mag-ayuno, gayon din ng mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Sumagot siya, maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking kinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang siya mag-aayuno. God, our loving Father, grant us the grace to hear what we ought to hear, to see what we ought to see, that we might do what we ought to do. In Jesus' name we pray. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Mary, seat of wisdom, Saint Francis of Assisi, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Magsiupo po, muli po, magandang hapon po sa inyong lahat. Nire-record po natin ang recollection para po may share. Naka-on na ba? Ang akin pong binasa na ebanghelyo, kung inyo po ay natatandaan, kung kayo nagsimba, ay ang ebanghelyo kahapon. Kung kayo nagsimba. Kasi ang ibig ko pong pagtuunan ng pansin ay ang tanong, bakit ba kailangang mag-ayuno? Bakit ba kailangang mag-ayuno? Kasi yun ang palaging tanong. Bakit ba kailangang mag-ayuno? At ang iba, ang sagot ay nakasanayan na namin. Ikalawa ay kasi yan ang sabi ng simbahan. Ano ibig ko sabihin? Mahalaga po na kung ano man ang ating ginagawa, naiintindihan natin. Kasi kung hindi natin naiintindihan, hindi natin pagbibigyan ng malasakit. Hindi po ba? Anumang bagay na hindi nyo naiintindihan, hindi nyo pwedeng mahalin. Inuulit ko, anumang bagay na hindi nyo naintindihan, hindi nyo pwedeng mahalin. Kaya nga, nahihirapan kang mahalin ang asawa mo kasi hindi mo na naintindihan. Di po ba? Ang mga magulang, dahil nahihirapan ng intindihan ang mga anak, hindi na nila minamahal. Ano sabi ng ibang magulang? Father, hindi ko na siya maintindihan. Hindi ko na siya maintindihan. At dahil hindi mo naintindihan, sabi ko nga, hindi mo na minamahal. Tinatanong po ng mga alagad ni Juan Bautista na bakit daw ang mga alagad o sila ay nag-aayuno, gayon din ang mga alagad ng Pariseo, pero ang alagad ni Jesus ay hindi nag-aayuno. Ano po? Ibig ko pong pagtunan ng pansin. Ano po sabi dito?
Maari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking kinakasal? Ibig sabihin, ang pag-aayuno ay ano? Isang pagdadalamhati. Pag wala kang nararamdaman sa iyong pag-aayuno, ibig sabihin, hindi mo naintindihan. Naintindihan po ninyo ako. Sabihin nyo na hindi nyo ko naintindihan. Mahirap yung, di ba? Inuulit ko. Ang isang pag-aayuno ay ano? Isang pagdadalamhati. Ano ibig sabihin nagdadalamhati? Nalulungkot. Nalulungkot. Nagpapahayag ng kalungkutan. Mayroong pagdadalamhati na lumuluha, umiiyak, nananahimik, ayaw magsalita. May kanya-kanyang pamamaraan na pagdadalamhati. Ang mahalaga ay, ikaw ay nagdadalamhati. Yung pag hindi ka kumakain, hindi dahil sinabi lang, huwag kang kumain. Di po ba, no? Ang hamon ko nga nung Ash Wednesday, sabi ko, gawin nating fasting yung hindi ka mag-cellphone. Hindi ka mag-Facebook. Ano sabi ng mga tao? Hindi na lang ako kakain. Bakit? Mas mahirap ngayon ang hindi nagpe-Facebook eh. Di po ba? Matanda, bata, hawak ang cellphone. Iba nga kahit sa misa eh. Dati, nagagalit ako kapag nagmimisa akong ganyan, mayroong teleponong ring ng ring. Krrrr, krrrr. Naiinis ako. Ngayon, di na ako naiinis. Di na ako nagagalit. Tanggap ko na. Ang may-ari nun, matanda. Bakit? May bagong cellphone, hindi marunong mag-silent. No? Titignan mong ganyan. Loko, tarantang-tarantang. Marami yan. Intindihin mo lang ay matanda na yan. Matanda. Bumili na cellphone, hindi marunong mag-silent. Ang mahirap nun, nagmimisa ako, yung matanda, ring ng ring ang cellphone. Nung una, okay lang, di ko pinapansin. Yung pangalawa, di ko pa rin pinansin. Pangatlo, tininan ko na. Nginitian ko. Para alam niyang dinig naming lahat. Pang-apat, buong simbahan nakatingin na sa kanya. Yung pang-limang ring, sinabihan ko na, nanay, pakisagutin mo. Baka si Jesus na yan. Ay nagtampo, umalis. Nagtampo. Yun. Pag matampuhin, matanda na. Yan. O, kaya, ay, matampuhin, matanda na yan. Dagdagan nyo lang pasensya. Ano po? Father, hindi ka ba nagagalit? Ang daming bata ngayon, iyak ng iyak, nangingay sa misa. Ano sabi ng Cardinal Tagle? Sabi niya, okay lang yung maraming batang maingay sa misa. At least, alam mong may susunod na magsisimba pagdating ng araw. Kaysa puro matanda yung nagsisimba, ubo ng ubo. Alam mong malapit na kayong maubos. Di ba ba? Grabe ka lang makatawa. Ha? Di ba na? Ano ibig ko sabihin? Ikagagalit mo ba ang pagtanda? Hindi. Kainis mo ba mga pagkabata? Hindi. Tanggapin mo kung nasaan ka ngayon. Tanggapin mo. Sa Greenbelt, pinagdadasal namin, ang buhay ay hanggang 101. Oh, Father, pray over mo ako, birthday ko. Sana umabot ka ng 101. Di ba? Sabi nung isa, hindi ko na kaya. O di, wag kami lang. Di ba? Hindi naman namimilit, di po ba? Ano? Pero pag nahihirapan na, pagdasal mo naman ako, Father, sana gumaling ako. Para saan? Para humabang buhay. Akala ko, ayaw mo na. Tanggapin mo. Kailangan kong intindihin ang pag-ayuno ay hindi pwedeng ihiwalay sa ating mga pagkatao. Dahil
Ang pagdadalamhati ay bahagi ng pagkatao. Kapag ang tao ay hindi nagdadalamhati, ibig sabihin, hindi siya nasasaktan kapag merong ibang nasasaktan. Kapag ang tao ay hindi nagdadalamhati, hindi siya nalulungkot kapag may namamatay o may nawawala. Ibig sabihin, wala siyang pakialam. Mahirap yun. Bakit? Sapagkat ang ating tungkulin bilang isang Katoliko, bilang isang binyagan, paalala ko po, ang ating tungkulin, ang ating obligasyon ay ang una, dapat purihin ang Diyos. Tungkulin natin yun bilang isang binyagan, na purihin ko ang Diyos sa aking ginagawa sa pang-araw-araw. Hindi lang yung ako'y naglilingkod, hindi lang yung nasa loob ako ng simbahan, hindi lang yung ako praise the Lord. Di po ba, no? Yung iba kasi feeling nila, pinupuri lang nila ang Diyos sa loob ng prayer meeting. Hindi. Purihin mo ang Diyos sa iyong mga ginagawa. At hari nawa, kapuri-puri ka sa harapan ng Diyos. Di po ba? Madalas ko po ito sinasabi, live your life well, because you might be the only Bible people are reading today. Live your life well, because you might be the only Bible people are reading today. Bakit? Anong pinakamalaking iskandalo sa panahon? Natin. Ang masasabi ko, natin. Hindi ko alam noon. Ang alin? Yung sinasabi ng mga tao, simba yan at simba. Nagpa 5-6 naman. Simba yan at simba. Chismosa naman. Simba ng simba, hindi naman nagbabayad ng utang. Simba ng simba, may kabit. Kung ano man, di po ba, no? Kung ano man. Bagamat sinasabi ng Santo Papa, ang simbahan ay hindi isang museo ng mga santo, kundi isang hospital ng mga may sakit. Hindi lamang ng katawan, kundi ng kaluluwa. Pero hindi yun ang dahilan para magpatuloy ako sa aking kasalanan. Kung ano man ang kasalanan, nagdudulot ito ng pagdadalamhati. Bakit? Sa simpleng sagot, dahil sa kasalanan, inihihiwalay natin ang ating mga sarili sa Diyos. Inihihiwalay natin ang ating mga sarili sa Diyos. Kaya nga sabi, kailan sila mag-ayuno? Kapag wala na sa kanila ang lalaking kinakasal. Sino yun? Si Jesus. Pag wala na. Habang nandun, may karapatan silang maging masaya. Sa madalit sabi, hindi kapuri-puri ang Diyos sa ating pamumuhay kung meron tayong kasalanan. Ikalawang tungkulin ay paglingkuran ang mahihirap. Paglingkuran ang mahihirap. Ano po? Sapagkat, kung ayaw nyo at sa gusto nyo, kung tanggap ninyo ang inyong sarili, lahat tayo ay mahirap. Bakit tayo mahirap? Sapagkat dumating tayong walang dala, aalis tayong walang dadalhin. Dumating kang hubad, aalis kang hubad. Ay, Padre, yung nasa kabaong naman may damit. Punit yun, punit. Kasi hindi may suot Sira na yun. Kaya galit na galit ako pag ako'y nagmimisa sa patay na mayroong iiyak-iyak sa uugayin yung kabang. Ay, naku, galit na galit ako sa ganyan. Psst, tigil ka dyan. Bakit? Ay, hindi na naririnig ng patayan. Di ba? Nung bang yan ay buhay, niyayapos mo? Nung bang buhay, sinasabihan mo yan ng I love you? Nung bang buhay, sinasabihan mong sorry po? Hindi. Huli na ang lahat. Huli na ang lahat. Di ba? Kasi, minsan, nagmimisa ako, kauugang ganyan,
natumba yung kabaong. Natumba yung kabaong. Nahulog ang patay. Ang hirap yata. Ha? Oh, mabuti na lang, nandun yung taga-purinarya. O kita ko, ay, sira ang damit sa likod. Oh. Di ba? Kaya nga yung aking yumaong spiritual director, si Father Ben, minsan hindi siya sumama sa breakfast. Pinasundo sa akin, sinundo ko, pagbukas ng pinto. Aba, bihis na bihis. Bihis na bihis. Sabi ko, ha? May lakad pala kayo, hindi nyo sinabi. Kaya hindi kayo sumama sa breakfast. Sabi, wala ko. Ay, ba't kayo bihis na bihis? Sabi niya, ay kasi kagabi nahihirapan na ako huminga. Ay, ano ngayon? Nagbihis na ako. Para daw hindi nakakahiya, di ba? O nga naman, pagising sa umaga, patay ka na. Gula-gulanit ang damit mo, di ba? No? Brief mo, butas-butas, di ba? Nagbihis na. Ano po? Kaya maganda din yung nagbibihis na. Oo. Mahirap yung kayo ay namatay. Gula-gulanit ang damit, di po ba? Ano? Nung ako'y na-stroke, nabalitaan nyo yan, ano po? September 17, 2023. Na-stroke ako. 2022. Ano po? 24 na pala ngayon. 22. Tapos, nandun ka sa emergency room. Sabi nung nurse, bago ko ilipat sa ICU, sabi, Father, tatanggalin ko ang pantalon ninyo. Tayo po'y magdadayaper. Diba? Ang hirap nung gano'n, ano? Paano yung butas? Sabi ng mga pare, bago brief mo? Bago? Ay dapat pala, palaging bago, no? Para pag na-stroke ka, pagbukas, ano po? Yeah, mahirap yung panty ninyo, butas-butas, di ba ba? No? Bakit? Di ba? Mahirap yung hindi tayo naghahanda. Mga minamahal na mga kapatid, ang pangalawang tungkulin ay paglingkuran ng mahihirap. Bakit? Kasi ang panukatang ating pinagkaloob, siya rin panukatan na ipagkakaloob sa atin ng Diyos. Huwag niyong kakalimutan yan. Kaya hindi tayo nang mamata. Inaamin ko sa inyo, nung ako po'y naging chaplain sa hospital, parehas lang ay tsura na naghihingalo. Mayaman o mahirap, parehas lang. Parehas lang. Oh, akala nyo, mas maganda ang naghihingalo ang mayaman? Hindi, parehas lang. Parehas lang. Oh. Pag medyo malakas pa, ano pa eh, pag nasasa, och! Hindi na ba? Pag mayaman, hindi mo, hey! Och! Pero pag nandun na sa emergency, aray! Parehas lang. Nagtatagalog din, di ba ba? No? Parehas lang. Kaya huwag kayo maarte. Ano po? Oh, yan ang katotohanan. Paglingkuran ng mahihirap upang ang habag na pinagkaloob mo ay tanggapin mo mula sa Diyos. Inuulit ko, ang unang tungkulin ay purihin ang Diyos. Pangalawa ay paglingkuran ng mahihirap. Pangatlo ay ano? Ipahayag ang mabuting balita. Share the gospel. Preach the gospel. Kaya ano sabi ko kanina? Live your life well because you might be the only Bible people are reading today. Ano po? Hindi natin kailangang mamuna. Ang una nating iniiwasan dapat ay ano? Punahin ang ating kapwa. Ang higit sa lahat, huwag nating pagchismisan. Di ba? Bakit palibangan natin ang magchismis? Ano po? Yung iba, ayaw nilang tanggapin na sila nagchichismisan, lalong-lalo na yung mga nagpre-prayer meeting. Oh, no, Father, no. Anong no? Anong ginagawa mo? We're just sharing. Grabe, ang chismis sharing. O sige, wag na kayo mag-sharing, di ba, no? Magmimisa ako sa patay. Ang kilala ko lang, yung nanay nung namatay,
Hindi ko kilala yung mga bisita. Maaga akong dumating. Ano po? Umupo ako sa likod. Naku, chismisang chismisan. Ano po? Chismisang chismisan. Walang ginawa kundi, ano kaya ang merienda? Grabe. Makikipaglamay, merienda ang laman ng isip. Ha? Pagdaan, ay, candy lang. Ah, grabe. Di po ba? No? Tapos dumaan yung siopaw. Ay, busog kami. Nung lumayo na, ay, teka. Kunwari, no? Tapos dinaklot. Walang source. Sabi ko, mahirinan sana kayo. Di ba, no? Tapos, merong lumapit, umiiyak. Sabi ba naman ng mga katabi mo, sabi, ay, sino kaya yung umiiyak na yan? Kabit yan, kabit. Grabe. Mahirap yung taong simbahan tayo. Gusto natin ipahayag ang mabuting balita, pero salungat ang ating pamumuhay. Hello? Bigla kayong lumungkot. Hindi ko kayo kilala, ha? Kung mayroon man tinamaan, sorry, ha? Bato-bato sa langit. Ang tamaan, buti nga. Ano po? Di ba, na? Dapat merong pagdadalamhati. Di ba? Ang mahirap yung nagsinungaling na, nakangiti pa. Mahirap yung nagnakaw na, nakatawa pa. Di ba, ano? Ang pagdadalamhati ay bahagi ng pag-aayuno. Why? Ang problema natin ngayon ay we have lost the sense of sin. We have lost the sense of sin. Nawala na yung ating pagkaintindi tungkol sa kasalanan. Nawala na. Di po ba, no? May 10 utos ang Diyos. Binibiro ko yan, dinadagdagan nila. Ng ano? Pang-11. Ano yung pang-11? Huwag kang magpapahuli. Ano yung pang-12? Pag nahuli ka, huwag kang aamin. Oh, grabe. Ano yung pang-13? Pag hindi ka na makatakbo, magsama ka para dalawa kayo nakakulong. Mahirap yun. Diba? Sin is sin. It separates us from God. And it's the reason why we mourn. Bakit tayo nagdadalamhati? At sana ang ating pag-aayuno ay ano? Pagbabayad. Sabi ni Ate Puri, hindi naman puri ate. Ha? Pagbabayad o paghahandog upang ano, tayo ay makapagbalik loob. Makapagbalik loob. 'Di ba? Pag nangungumpisal ka, mayroon kang penance. 'Yun ang iyong offering. Yan ang iyong offering. Mayroon kang penance. Pag ikaw ay nangungumpisal, hindi kayong ngiti ka ng ngiti. Nakakainis yun pag nagpapangumpisal ka, ako po ay may kabit. Ano nakakatawa dyan? Di ba? Ako po ay nangupit. Hindi seryoso, di po ba? Ano? Di ba? Mahirap yung pinagalitan mong anak mo, nahuli mo, tapos nakangiti lang. Di ba? Walang dalamhati. Mahalaga yun. We must go back to the essence. Ano po? Na hindi nakakatuwa ang kasalanan. Hindi nakakatuwa. Hindi yung pinagtatawanan natin. Hindi nakakatuwa. Ano po? At 2 uri ng kasalanan. Ang alin? Sin of commission and sin of omission. Marami nang hindi alam yun. Ano yung sin of commission? Nilabag mo ang 10 utos ng Diyos. Nilabag mo. Hindi ka nagsisimba. Ginamit mo ang pangalan ng Diyos sa ibang bagay. Di po ba? Meron kang ibang Diyos-Diyosan. Merong nag-text sa akin, sabi niya, Father, tulungan mo ako.
Sabi nung manghuhula, pag hindi daw umulan ng 3 araw, kami daw ay mapapahamak. At ang aking asawa na aalis, pupunta sa ibang bansa para magtrabaho, ay mapapahamak. Anong gagawin ko, Father? Gusto ko sabihin, sana wag umulan. Di ba, no? Para magdusa ka. Di ba? Nagpunta ka sa manghuhula eh. Di ba? Ba't ka nagpunta sa manghuhula? Para saan? Para saan? Mahirap sa atin. Simba na simba. Nagpupunta sa manghuhula. Simba na simba. Nagpupunta sa ambularyo. Pag may sakit, gusto nilang dinuduroan siya. Nilalawayan, dinidikitan ng papel. Oh, tapos sasabihin mo, meron kang Diyos na sinasamba, baka ibang Diyos yan, di po ba? No? Honor your mother and father. Ang mahirap ngayon, parang pangkaraniwan na lang sa mga anak na singhalan ang kanilang mga matatandang magulang. Pangkaraniwan na lang na sumagot ang mga anak sa kanilang mga magulang. Pangkaraniwan na lang na magsinungaling ang mga anak sa kanilang mga magulang. Hindi po ba? Pangkaraniwan na lang na mangupit ang anak sa magulang. Hindi po ba? Anong nangyari sa atin? Saan nagkulang? Huwag niyo sasabihin, kasalanan ng simbahan niya. Anong kasalanan ng simbahan? Nagsimba ba yan? Hindi po ba, no? Sabi ng Father, okay lang ba yung aking pamangkin, ipasok ko sa simbahan? Sabi ko, bakit hindi okay? Kasi Father, umalis na yan sa pagiging Katoliko. Yun ang mahirap, di po ba, no? Umalis ka sa pagiging Katoliko, nung mamatay ka, gusto mo bibindisyonan ka. Doon sa isang parokya, abay, lampas na isang linggo, hindi pa nalilibing yung patay. Dapat 3 araw, 4 na araw, 5 araw. Pero pag isang linggo nang nakaburol, ay maitim na yan. Di ba? Sabi ko, sino yung patay na yan? Ba't di nililibing? Ay, hindi ko namin alam, Father, di po lumalapit dito ang mag-anak. Abay, 2 linggo. Hindi pa rin. Ay, sabi ko, baka may inaantay na kamag-anak galing sa ibang bansa. 3 linggo, sabi ko, ay dapat na yan, i-cremate na, kung gusto lang. Kasi na lang itsura niyan. Lo and behold, bigla may dumating, pinasusundo ako. Sabi ko, sino pong patay? Yun po sa kanto. Ay, tagal na niyan Nakakatakot na tingnan yan, di po ba, no? Mahirap yung nag-bless ka ng pangit na patay, baka mapanaginipan mo, di po ba, no? Oo. Ang hirap nun. Ay di nagpunta ko. Aba, yung mga laman ng bahay, mga nakatuksido. Oh, parang mayroong party. Tapos malayo sila sa patay. Ha? Tapos yung nanay lang ang katabi ng kabaong. Di bless. Aba, mga hindi nagsisimba. Bakit? Hindi sumasagot eh. Hindi sumasagot. Ang hirap nun. Nagpatawag ka ng pare na hindi naman kayo nagsisimba. O, di akin lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Amen. Akin lahat. Eh, wala sumasagot, diba? Sumainyo ang Panginoon. Wala. Sumaakin din, diba? Eh, wala sumasagot eh. Ay, di tuloy-tuloy ang prayer ko. Wala. Akin lahat. Wala. Pagbabas ba? Wala. Binibigay ko sa nanay yung holy water. Wala. Akin. Di binilisan ko. Tapos, inihatid na ako ng tricycle driver. Sabi, salamat po, Father. Sabi, bakit ganun yun? Hindi mo lang nasagot yung mga Sabi, Iglesia ni Cristo yan. Sana sinabi mo agad? Ay sabi, dati po yung Katoliko. Ang inabilin po habang naghihingalo, huwag niyo akong ililibing na hindi ako nabibindisyonan ng pare. Oh!
Mahirap yung iniwan mo, di ba? Ano? Kaya yung halimbawa, nangapit bahay ang asawa mo, di ba? Ano? Tapos kung kailan may sakit, saka ibabalik sa iyo, di ba? Mahirap yung ganun eh. Nangapit bahay, sumama sa kabit, di ba? Sorry for the words. Tapos doon na-stroke, isusuli sa iyo yung kabit, oh. Di ba? Sabi ng babae, hulog ko isang danan, Father eh. Akala ko ba sa hirap at ginhawa? Iniwan ako yun. Mahirap yun. Mahirap yung iniwan mo ang Diyos, tapos kung kailan na nangangailangan, saka ka babalik sa Diyos. Hindi po ba? Mananabi ako ha, mananabi ako. Huwag niyo na itaas ang kamay ninyo. Mahuhuli ko kayo. Ano pa? Anong aking tanong? Kailan kayo kahulihang nangumpisal? Parang hindi nyo nadinig ang tanong ko, ano? Ang aking tanong, kailan kayo kahulihang nangumpisal? Yun ang tanong. May kumpisal ang bayan ba kayo? Kailan? 21. Ha? Kung kayong lahat mangungumpisal, hahapuin si Father Al. Ano pa? Yun ang aking tanong. Kailan kayo kahulihang nangumpisal? Bakit hindi kayo nangumpisal? Feeling ninyo, okay lang kayo? Hindi kayo okay. Hello? Mahalaga yun. Mahalaga yun. Kailangan natin mangumpisal. Upang ano? Ang hidwaan, ang naglalayo sa atin sa Diyos, ay dapat mawala. Bagamat ano ang disiplina ng Kwaresma? Prayer, fasting, almsgiving. Yung iba, mas madali yung mag-fasting kaysa magdasal. Di po ba, ano? Hindi na lang ako kakain. Di ba? Pero mahalagang nagdadasal ka. Mahalagang yung natipid mo sa ayuno, ibinibigay mo sa mahihirap o sa nangangailangan. May nagtanong kaninang umaga, Father, saan ba sa Biblia yung hindi pagkain ng karne? Wala namang kautusan sa Biblia na bawal kumain ng karne. Ang sinabi lang doon, bawal kainin ang laman ng hayop na nabikti. Bawal ang dugo. O kailan nagkaroon ng disiplina yung bawal pagkain ng karne? On the 3rd century. Para ano? Dahil napakamahal ng karne noong unang panahon. Napakamahal. Ang matitipid mo sa pambili ng karne, hari nawa, itinutulong mo sa mahihirap. Ay ngayon, mas mahal ng isda eh. Di ba? Hindi ka nga nagkarne, naglobster ka naman. Di ba? Hindi ka nga nagkarne, nagsugpo ka naman. Hindi ka nga nagkarne, nagcrabs ka naman. Ay, mas mahal. Di ba ba, no? Hindi doon sa hindi pagkain. Hindi doon sa hindi pagkain. Kundi, kung ano ngayong matitipid, ginagamit mo sa iyong paglilingkod sa mahihirap. Mahalaga po yun. Di po ba, no? Mahirap yung hindi ka kumain. Wala lang. Baka diet yan, diet. Ano pa? Diet. Di po ba? Kahapon nagtatawanan kami kasi Biyernes eh. Pag Biyernes, sa seminaryo kasi, pagdating ng Kwaresma, walang merienda. Walang merienda. Di tubig ka lang ng tubig. Ano po? Ay, yung mga diabetic, problema yon. Walang merienda. Ano po?
Ay, palagi akong nagtetest ng blood sugar kasi walang merienda eh. Tapos pag Biyernes, anong ulam? Munggo. Diba, no? Ay, di tawa lang kasi yung mga may arthritis, yari na naman. Munggo. Ay, kahapon, hindi munggo ang ulam. Tofu. O, di parehas lang. Ano po? Kala mo, ligtas ka, no? Yari ka na naman. Di po ba, no? Pero saan? Saan ang pag-aayuno kung hindi ito nagdudulot ng paglilingkod sa kapwa at pagbabagong buhay? Inuulit ko, bakit kailangan mangumpisal? Sapagkat kasalanan ang dahilan, kaya tayo nahihiwalay sa Diyos. Kasalanan dapat ang dahilan kung bakit ka may dalamhati. Merong dalamhati. Magkakaroon lamang ng saya kung merong pakikipagkasundo. Kaya nga ang tawag natin sa sakramento ng kumbisal ay the sacrament of reconciliation. Hindi na lang confession. Reconciliation. Merong pakikipagkasundo. Mahalaga yun. Nakikipagkasundo ka. Ibig sabihin, pag nangumpisal ka, inaamin mo yung kasalanan, ikalwa, nangangako ka na hindi mo nagagawin. Ikatlo, iiwasan mo na ang dahilan kung bakit mo nagagawa yan. Ikaapat, dapat dinadagdagan mo ngayong pag-ibig sa Diyos upang lahat ng mga bagay na maglalayo sa'yo sa Diyos, tinatalikuran mo. Tinatalikuran mo. You avoid sin, you avoid the occasions that lead you to sin, you increase your love for God so that you will despise everything that make you fall into sin. Di po ba, no? Madali lang pag-usapan yan. Bakit? Kasi alam natin, pagkamisan, kung hindi man madalas, pag walang makakaalam, ginagawa natin. Parang matamis lang yan. Ano yung matamis? Pag kayo'y diabetic, pag mataas ang blood sugar, sasabihin nyo, bawal. Pero pag medyo bumaba ang blood sugar, konti lang, konti. Di ba, no? May gamot naman yun. Di ba, no? Ganyan. Alam ko yan. Diabetic ako eh. Talagang tululaway minsan eh. Yung sarap niya. No? Sarap, no? Ay mabuti na lang, ay mga kasama ko, alam nilang bawal sa akin. So, hindi nila ako tinutokso. Yung iba, konti lang ba doon tokso? Di ba? Bakit? Gaano kadami yung konti? Ay, di ba? Sabi nga nung isang matanda, binigyan ng ice cream. O masarap po yung ice cream. Hindi man lang sumayad sa lalamunan. Di ba? Hindi man lang daw sumayad sa... Ay! Anong natutunan ko na stroke? Sabi ng doktor, lahat ng masarap, Father, bawal. O di madali, no? Lahat ng masarap, bawal. Kaya pag may nag-aalok sa akin, masarap ba yan? Oh, Father, ay bawal. O, di tapos. Di ba ba, no? Father, masarap ito. Ay, bawal ho yan. Di ba? Masarap bang okra? Na naglalaway-laway. Maniwala kayo, sinungaling. Masarap bang apalaya? Masarap ba lagbati? Di ba? Kaya yung mga magulang na sinasabi sa mga anak, kain ka ng gulay, masarap yan, sinungaling. Di ba? Kaya hindi naniniwala ang mga anak eh. Sinungaling ang mga magulang. Di ba? Pinipilit nila kumain ng gulay kanilang mga anak, pero sila hindi sila kumakain. Di ba ba? Na? Parang sinasabi lang, magsimba kayo, pero sila hindi. Ay! Naku, mahirap yan. Sa madalit sabi, ang adhikain, the goal, ang adhikain ay hindi lang maging masaya.
Kasi ang tanong ng mundo, masaya ba yan? Di ba? Ano sabi ng mundo? Kung saan ka sasaya, doon ka. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Yan ang katuruan ngayon. Kung saan ka masaya, doon ka. Mali yan. Sapagkat hindi lahat ng masaya, tama. Hindi lahat ng masarap, tama. Di po ba? Tandaan nyo yan. Bakit? Mas masarap bang magbitbit ng krus? Di ba? Tingnan nyo nga yung crucifix. Sa palagay nyo, masarap yan? Di ba? Grabe nga rito, daming tinik-tinik eh. Di ba? Grabe ang krus ninyo, daming tinik ha? Di ba? Oh, isa na lang itusok sa iyo, di ba? Ano? Mga minamahal mga kapatid, happiness is not the basis of life. What is the basis? Truth. Katotohanan. Katotohanan. Ano sabi ni Jesus? I am the way and the truth and the life. Walang ibang daan tungo sa Ama kundi maliban sa akin. Anong tanong ni Poncio Pilato? Natandaan niyo po? Pag Biyernes Santo, tinatanong ni Poncio Pilato si Jesus, what is the truth? Di po ba? Natatandaan niyo ba yan? Oh, tinatanong ba? Oh, grabe, tatandaan niyo na, hindi niyo maalala. Di po ba? Ano? Yun ang mahirap eh. Ha? Tinatanong ni Pontius Pilate, what is the truth? Sumagot ba si Jesus? Hindi. Bakit hindi sinagot? Mali ang tanong. Mali ang tanong. Ang tanong dapat ay, who is the truth? Who is the truth? Because truth is never about facts. Truth is about a person when he opens his mouth, creation happens. Balik ka sa Genesis, pag sinabi ng Diyos, magkaroon ng araw, nagkakaroon ng araw. Yun ang katotohanan. Magkaroon ng gabi, maghiwalay ang lupa at tubig, magkaroon ng hayop na lumilipad, magkaroon ng hayop na lumalakad sa lupa, magkaroon ng hayop na lumalangoy. Diba? Ano ibig ko sabihin? Ang katotohanan ay nagbibigay buhay. Walang ibang daan tungo sa Ama. Kaya pag humiwalay ka kay Jesus, dala ng iyong kasalanan, may dahilan kang magdalamhati kasi saan ka pupunta pagkatapos mo dito sa lupa? Saan ka pupunta? Dalawa lang ang pupuntahan. Di po ba? Ano? Alam nyo lahat yan. Kung kayo nakikinig palagi sa akin, dalawa lang ang pinupuntahan natin. Ano yon? Smoking or non-smoking. Pag namatay ka, dalawa lang ang pupuntahan mo. Kahit naninigarilyo ka dito sa lupa, sigurado ko ayaw mo sa smoking area pag namatay ka. Di po ba? Oh, bakit ayaw mo tanggapin ang katotohanan? Pag may nagkwento, hindi nga tayo nagtatanong, totoo ba yan? Ano sagot natin? Tulog ho. Di ba ganun? Ang pinakamabilis na kwento kumakalat, yung sinasabi, uy, huwag mo ikukwento to sa baha. Ay, naku. Hindi pa lumulubog ang araw, buong barangay, alam na nila. Di ba? No? Oh, mahirap yan. Sabi nga doon sa isang parokya, ang kasalanan ng mga tao, sila daw ay nakikiapid. Sawa na si Father, ako po'y nakiapid. Ako po'y nakiapid. Tapos, sabi niya, para hindi masakit sa tainga, baguhin na natin. Ha? Sabi niya, baguhin na natin. Sabihin natin, ako'y nahulog sa tulay. So pag nangungumpisal, ako po'y nahulog sa tulay. Alam na ni Father, ano po? O iwasan mo ang tulay na yan, di ba? Ako po'y nahulog sa tulay. Palaging ganon. Tapos, nagpalit ng pari. Nagulat siya. Ba't ang mga kumpisal dito puro nahulog sa tulay?
So sinabi niya sa kanyang homily, sabi niya, ano ba namang bayan ito? Ang dami nahuhulog sa tulay. Di ba? Ay, nagsimba si Mayor. Sabi niya, Mayor, paggawa mong tulay. Tawanan. Sabi niya, ba't ka tumatawa, Mayor? Yung asawa mo nga nahulog sa tulay. Ay, lalo, huli. Di ba? No? Huli. Di ba? No? Oh. Huwag kayong, hindi natin alam. Di ba? Hindi natin alam. Ano ang katotohanan? Begin with the end in mind, sabi ni Stephen Covey. Ano yung mga bagay na gusto mo sasabihin ng mga tao tungkol sa iyo nung ikaw ay nabubuhay? Ano sasabihin sa iyo ng iyong anak? Anong sasabihin sa iyo ng iyong kasama sa trabaho? Ano sasabihin sa iyo ng iyong kasama sa simbahan pag ikaw ay namatay? Mahirap yung wala silang sasabihin. Ibig sabihin, hindi kayo nakipagkapwa-tao. Di po ba, no? Habang nag-homily si Father, ganyan. Pinupuri niya yung kanyang namatay na lalaki. Tumayo yung babae. Tiningnan yung kabaong. Sabi nung anak, Ma, hindi pa tapos si Father. Hindi pa tapos. Subukan. Sabi nung nanay, ay, tinitingnan ko lang. Ang alin? Kung sino ang patay? Bakit, ma? Ang ganda na sinasabi ni Father, baka hindi ko asawa yung namatay. Di ba? Bakit? Ang problema natin, pagdating ng eulogy, kung ano-ano mga sinasabi natin sa patay, kahit hindi totoo. Di po ba, anak? Ang kasunod na tanong ko ay, ano yung ayaw mong malaman ng ibang tao? Ano yung ayaw mong malaman ng ibang tao? Nung maliliit kami, nung elementary, ang palagi sinasabi ng katekista, pag ikaw daw ay namatay, tatayo ka daw sa harapan ng Diyos. Tapos, kasama mo daw lahat ng mga patay na. Tapos, meron daw malaking screen. Ipapalabas ang buhay mo. O, isipin mo, di ba? Malala, ay, nagnakaw pala yan. May kabit pala yan. Di ba? Hirap ng gano'n, no? Maganda yung tanong, ano yung ayaw mong malalaman ng ibang tao? Ang yumaong Cardinal Sin, nagkwento siya, sabi niya, sinabihan daw siya ng kanyang cook, Your Eminence, I dream of you last night. And I dream of an angel. I dream of God. Hindi daw niya pinapansin. Kinabukasan daw, Your Eminence, I dream of God again. Pangatlong araw, Eminence, God is so good. I dream of Him again. Nainis daw ang kardinal. Sabi niya, tonight, if you dream of God again, ask Him of my sin. Ask Him of my sin. Ay nung gabi, na naghinip ulit. Kinabukasan, habang nag-serve ng breakfast, Your Eminence, I dream of God. Ano, takot ang kardinal kasi, and what? I asked him about your sin. Naku, natakot ang kardinal. Ha? Kinukwento niya ito sa mga pare. Natakot daw siya. Sabi daw niya, and what did God said about my sin? Ito ang pinakamaganda. Sabi ng kardinal ay, what I have forgiven, I have forgotten. Ganda, no? What have I forgiven, I have forgotten. Kaya pag hindi pa napapatawad ang kasalanan nyo, nakarecord pa. Kaya sa kumpisalang bayan, ikumpisal mo na. Ayan na, tumatawag na si Jesus. No? Father Al, hanggang anong oras ba ito? Naintindihan po ba ninyo ako? Maliwanag kung bakit tayo nag-aayuno. Di po ba, ano? My dear friends, my brothers and sisters, we pray that we may come to know and have a deeper relationship with Jesus.
let our fasting be a form of prayer. Hindi yung hindi ka lang kumakain. Yan ay iyong panalangin. Again, my dear brothers and sisters, many of us would simply strive to become religious. Ano ba yung religious? Simba na simba, nubina ng nubina, ano pa? Black Rosary, sinamahan lahat ng organization, ano pa? Merong ganun hindi po ba? No? Hindi ko alam dito ha. Doon sa dating parokya ko, lahat ng organization, member siya. Kaya anong ginawa yung, yung souvenir program, pag tinignan mo, nandun, lahat ng picture niya, nandun siya. Ha? Carmel, ano pa? AP, lahat. Sabi ko, ano ba naman ito? Kaya anong ginawa ko? Sabi ko, sa darating na piyesta, sa ating prosesyon, isusuot ninyo ang inyong damit. Sa darating. Maganda yung Father Al. Ano? Sa darating na prosesyon, isusuot niyo ang inyong damit. Ay member siya lahat. Alam ko naman Sabi niya ako, Father, paano ako? Bakit? Anong problema? Di suot mo ang damit mo. Ay, Father! Ay, di kada kanto magbihis ka. Mahirap yung member ng member. Di ba? Isa lang. Isa lang. Hindi naman paramihan ng membership yan. Pabutihan ng loob. Di po ba, no? Mahirap yung lector kayo, tapos hindi kayo nagpa-practice. Lector kayo, hindi kayo naghanda. Di ba? Tapos, lector kayo. Sorry pag piyesta lang kayo nagbabasa. Pag may handaan lang, pag bibisita lang si Bishop, saka ako. Merong ganun di po ba, no? O huwag kayo titingin. Sa akin lang kayo nakatingin. Huwag kayo tingin sa likod. Di ba mahirap yung ganun, ha? Pag may okasyon lang, nagsiserve, ay, nako. Huwag yan. Di ba? Pag may okasyon, gusto nila silang quiet. Hindi ko alam si Father Al, bago lang dito di ba? Doon sa unang parokya ko, akin lahat ng misa Sa kanya, sabi, kanya daw lahat. Bakit ikaw lahat? Para makatipid. Ay, ganun din ako. Sa akin parokya, akin lahat ng misa. 7. Pag linggo, 7. Sana walang patay. Kasi pag may patay, magiging 8. Di ba? Kaya pag Lunes, ayaw mo nang bumangon Kasi, pagod na pagod ka. Oo. Tapos ano? Ikaw yung assistant parish priest. Kaya, ikaw yung magmimisa sa umaga, alas 6. Di ba? Sino nagsisimba sa umaga? Sino mang nagsisimba sa umaga? Okay, may sabi matatanda. Di ba, no? Yung parang nakabili na sila ng upuan, di ba? Sabi, di ba? Pag misa dyan talaga sila nakaupo. Kanila yan sa umaga. Parang nakalapat yung likod nilang ganyan. Huwag kang upo dyan, kanila yan. Di ba, no? Di ba? 22 lang nagsisimba. Madaling bilangin. Sumayin niyo, Panginoon, 5, 10, 15, 20, 22. Kompleto kami. 5, 10, 15, 20. May absent na 2. Sino yun? Alam ko. Wala sa upuan 5, 10, 15, 20, 25. May nangagaw. Ito, 3 ito. Hindi ito tagad dito. Di ba? Madali lang. Ay, sinong choir ninyo? O di matatanda din, di ba? No? 1999. 1998. Ang choir ko, 5 matatandang dalaga. 5. Ang tawag ko sa kanila is Spice Girls.
Spice Girls. Kasi nung panahon na yon, uso si Spice Girls. O di ba, mga kapanahon na nyo, 1999, di ba? Sa Tagalog, sila ang nagdulot ng pait sa aking buhay. Yun ang choir. Ang liit ng simbahan namin, ang liit. Pag bell na gano'n, ting! Ilang hakbang lang ako, nasa altar na ako. Kaso, matatanda na. So, ang choir mo, bababagal. Ang speed ng kanta, 33 palagi, 33. Bago pa yan makakanta, nakabel, nasa altar ka na. Grabe! Gusto pa dinig na dinig sila sa mic. Buksan ang aming puso. Ay! Grabe! Alam niyo, misa sa umaga, 30 minutes lang. Pag sila, ang choir, 1 oras. Ang bagal eh. Bakit ako nagmimisa? Kasi yung kura paro ko, pag siya nagmisa, malilate siya sa misa, sa meeting niya. Ako palagi. Ay, misa, sabi may meeting ko, pakibuksan nyo na, kanina pa ako dito. Ay, nagalit ang matatanda. Nagalit. 3 araw akong walang choir. Sabi mo, 3 araw kang walang choir. Akala niya malungkot ako. Masaya ako. Feeling ninyo, ha? Idudulot kayo ng pagdadalamhati. Hindi. Kasayahan. Ay, kaso malakas sila sa kura paro ko. Naku, nagsumbong. Ay, napagalitan ako ng kura paro ko. Sabi niya, hanapin mo silang lahat. Pabalikin mo sila. Nakakainis. Di ba, no? Para ako naghahanap ng tupa. Sister, ano? O ba't di kayo kumakanta? Ay, Father, dumating ang pamangkin ko. Isa, ay, Father, ako'y magbabaka. Ay, Father. Sabi ko, nagsisinungaling kayo. Nagtatampo lang kayo. Tapos aaminin, kasi Father, ang sakit niyo magsalita. Hindi ka pa pari, choir na kami. Oh, grabe. Maraming ganun eh, sa simbahan. Di po ba, no? Kaya hindi tayo maulat. Entitled ka. Di ba, ano? Aba, pag kayo mabakal na, ibigay nyo na sa iba. Bakit ba kailangan ng lay minister matanda? Dito ba matatanda? Ay, naku. Hoy! Yung bata-bata naman. Bakit? Ang tagal makababa ni Kristo mula sa altar. Ipamigay nyo na yan. Ipamigay nyo na. Kaya ano nangyayari nung Miyerkules ng Abo? Oh, ang lalaki ng krus. Di ba? Ang lalaki ng krus. Kasi nanginginig ng kamay. Buong mukha. Di ba? Ay, purihin ang Diyos. Kapuri-puri pa ba yan? Father, hindi na ba ako pwedeng maglingkod? Maglingkod. Baka sa ibang pamamaraan, di po ba? No? Maglingkod. Kung gusto mo talaga kumanta, di sumama ka dyan. Di po ba? No? Mahirap yung... Sorry ha. Ito na may obserbasyon lang. Doon sa ibang lugar, ang hirap nung nagmisa ko, talagang gustong-gusto nila, sila daw ang choir. Ano ba? Mga pan daw sila. Father, kami ang choir. Sige po, ayusin nyo ha. Mga tulog lata. Ang hirap nung gano'n na. Purihin ang tag. Si Father naman, kumakapanlait. Diba? Hindi, tanong nyo sa inyo sarili. Itanong ninyo, di po ba? Baka yung iba kaya hindi na magsimba dahil sa inyo eh. O sinong kolektor nyo? Ay di matanda din. Ang yumao si Aling Kuring, 1, 2, 22 lang nagsisimba. 22 lang. Tapos na ang misa, hindi pa siya tapos. Bakit? Ang bagal eh.
Anong masama doon? Hold-upper. Hold-upper. Anong hold-upper? Hindi yun aalis nang hindi ka nagbibigay. Abay, hirap ang parokya eh. Oy, maghulog ka. Nakalimutan mo magdala ng barya. Tutungo kang ganyan. Ay, susundutin ka nun. Isipin mo, 22. Ang collection mo, 1850. Meron pang hindi nagbigay eh. Yan ang mukha ng simbahan. Yan ang mukha ng simbahan. My dear friends, my brothers and sisters, when we look at the face of the church, look at it in toto, in completeness. Nasaan ako sa picture ng simbahang ito? Naintindihan niyo po ba ako? Pag tinignan ang picture ng Saint Francis of Assisi, tingnan niyo, nasaan kaya ako dito? Nakaupo lang ba ako? Natutulog lang ba ako? Nagsiserve ba ako? Komentaryo ba ako ng komentaryo? May mga taong ganun eh. Ang trabaho lang sa parokya, magkomento. Pero pag sinabi mo sa kanya, bakit hindi po kayo mag-serve? Ay, huwag na ako. Huwag na ako. Diba? Sabi ko kay Father, ang ganda na si Mama. Kapapalit nga lang ng ilaw niya. Diba? Mahirap yung collection nyo, 1850. Paano papalitan lang ilaw? Diba? Wala nang bumili ang 1850 ngayon. Diba? Mga minamahal na mga kapatid, tayo po ay nag-aayuno dahil tayo ay nagdadalamhati. Pwede namang hindi tayo magdalamhati pagdating ng araw. Bakit? Nakipagkasundo tayo sa Diyos. Ano sabi ko kanina? Don't just be religious. Be spiritual. How do we become spiritual people? When we do things out of love. Hindi ko alam kung kayo nagwawalis ng simbahan o inaasa nyo sa janitor. Hindi ko alam kung kayo nagpupunas ng pews o inaasa nyo lahat sa janitor. Ay, meron namang makatulong si Father. Hindi. Mahalaga, ano ang bahagi ng iyong pagiging mananampalataya sa simbahang ito? Di ba? Kailangan mo bang maghulog ng malaki? Hindi. Hindi. Pero mahalagang naghuhulog ka. Bakit? Nakikibahagi ka. Mahirap yun sa pamilya. Mananabi ako Mahirap yun sa pamilya. Yung inyong mga anak, lumaki na. Graduate na. Nagtratrabaho na. Pero hindi nagbibigay. Di ba? Aba, tapos na ang tungkulin ng iyong mga magulang. Napag-aral ka, nagtatrabaho ka na. Aba, ikaw naman ang magbayad. Di ba? Ano sabi nila? Nung si kuya na daw nagbabayad ng kuryente, lahat pinapapatay ang ilaw. Bukas na naman yan, patayin yan. Bakit? Siya na nagbabayad Di ba ba, no? Siya na bumibili ng sabon. Ano ba naman ito? Aksaya. Ganon talaga. Ganon talaga. Sino nag-iwan ng plancha? Ganon talaga. Di ba, ano? Dapat makibahagi ka. Mga minamahal na mga kapatid, inuulit ko, ang Kwaresma ay isang pakikipagkasundo. Ang Kwaresma ay pag-aayos ng sarili. Ang Kwaresma ay ang gawin ng lahat ng bagay ng merong pagmamahal.
Bakit? Ang definition po ng love is to order ourselves for the good of the other. Love is defined as to order ourselves for the good of the other. Ang ayusin ko ang aking sarili para sa kabubuti ng aking kapwa. Hindi sapat na ikaw lang ang mabuti, sapagkat hindi ka makakarating ng ikaw lang sa langit. Ano sabi ng mga santo? Kahit sa mga pagbasa, na ano? Ang kaluluwa na dadalhin mo sa langit, ang siyang mga kaluluwang magpapasok sa iyo sa langit. Kaya pag wala kayong naipasok sa langit, huwag niyong asang makakapasok kayo. Bago tayo maghiwa-hiwalay, magandang itanong yon. Meron na ba akong nadala sa Diyos? Paano ko madadala yon? Doon sa 3 tungkulin, di po ba, na? Purihin ang Panginoon, paglingkuran ng mahirap, ipahayag ang mabuting balita. Magdadala ka ng kaluluwa sa langit sa pagpapahayag ng mabuting balita. Minsan, ang pagngiti mo sa simbahan ay maaaring magdala ng kaluluwa muli sa simbahan. Hindi ako nagbibiro. Minsan ang pagngiti mo sa pinto ng simbahan ay pwedeng magdala ng kaluluwa muli sa simbahan. Kaya ang kabaliktaran, totoo din. Ang pagsimangot mo, pwedeng magdala o maglayo ng tao sa simbahan. Minsan may nagtanong, Father, anong programa ang dapat para mga tao ay magsimba? Ang sagot ko ay walang programa. Walang programa na magdadala sa mga tao sa simbahan. Anong pwedeng gawin, Father? Sabihin mo sa mga nagsisimba, maging masaya sila. Sapagkat walang taong gustong sumama sa mga malulungkot. Inuulit ko, maging masayahin kayo. Hindi nyo kailangan ipamalita. Darating sa ibang barangay, mas masayang magsimba sa St. Francis of Assisi. Oo, totoo yun. Kaya nga nung nagmisa ko sa Don Bosco, tuwing nagmimisa sila, pagkatapos ng misa, ang sabi ng pari, sa Don Bosco, masaya. Ano sagot ng mga tao? Sama-sama. Ganda, no? Bakit? Kahit naman ako, ayoko magsimba kapag ang mga tao nakasimangot. Di ba ba, ano? Ayoko maghulog kapag ang kolektor nakasimangot. Di ba? Di ba? Lalo na pag si Father nakasimangot. Samayin na ba ngayon? Ano ba naman ito? Simula pa lang ng misa, nakasimangot na. Di ba ba? Tingnan niyo mga kura paro ko niyo, smiling. Di ba? Yan ang nilagay ni Bishop, smiling. No? Ha? Mga minamahal na mga kapatid. Mahirap naman kahit Pasko. Nag-aayuno. Nagdadalamhati. Bakit? At susungit eh. Di ba ba? Ano? Ha? Ngumiti. I hope naintindihan niyo po ako. Di po ba? Kaya pagdating sa peace be with you, hindi nyo kailangan tingnan lahat. Magbigayan po tayo ng kapayapaan. Ima, psh, psh, psh. Kinabukasan, may sakit yung katabi. Bakit? Natalsikan lang ng laway eh. Ngumiti ka. Sumayo ka ba? Diba? Isa lang. Isa lang ang ngitian mo. This is a true story. This is a true story.
nag-share ito. Dumaan siya sa simbahan, humingi siya ng tawad sa Diyos. Bakit? Dahil pagkatapos nun, magbibikti siya. Magsusuicide siya. This is a true story. Dumaan sa simbahan, humingi ng tawad sa Diyos, dahil pagkatapos ng misa, magsusuicide siya. To cut the story short, hindi natuloy ang suicide. Ano ang kwento? Dahil merong ngumiti sa simbahan. Merong ngumiti sa simbahan. Nangingilabot ako. Kasi gusto ko malaman, sino? Di ba? Merong ngumiti. Kaya pag hindi nyo kilala, dapat ayusin nyo ang ngiti. Pag may bisita, ayusin ang ngiti. Pag galit ka sa asawa mo, katabi mo, ngiti. I'm not kidding. Because your smile can make a difference. My dear friends, my brothers and sisters, again, Lent is to examine ourselves by looking at the bigger picture. Where am I? Ang basihan ng Kwaresma ay hindi ang aking kapwa. Palagi ko yung sinasabi, we never compare ourselves with others. We only compare ourselves to ourselves before. Kaya ang aking logo ay ang aking motto ay to make ourselves better today than yesterday. Make ourselves today better today than yesterday. Sapagkat pag kinumpara mo ang iyong sarili sa iyong kapwa, malulungkot ka lang. Dahil mayroon kang mga tao na sadyang higit sa iyo. O, ikayayabang mo. Kasi may mga tao na sadyang mas bigo kaysa sa iyo. Anong aking panalangin? Ngayon lang naman tayo nagkita-kita. Hari nawa. Hari nawa. Ang parokyang ito ay isang parokya na puspos ng saya dahil nagdalamhati. Inuulit ko, nawa ang parokyang ito ay mapuspos ng saya dahil nagdalamhati. Nagdalamhati dahil nagsisi. Hindi lang yung nalungkot, nagsisi. Ano po? Magsimula tayo sa bahay. Ano sabi ni Mother Teresa ng Calcutta? If you want to be happy, go home. Go home. Go home. Love your husband, your wife. Love your children. Children, honor your father and mother. Serve one another. Begin at home. Share. Inuulit ko, hindi pwedeng mag-ayuno nang walang pagdadalamhati. Hindi pwedeng mag-ayuno nang walang paghahandog. Hindi pwedeng mag-ayuno nang walang pagdarasal. The three disciplines of Lent: fasting, almsgiving, and prayer. It is not what we do, it is what we become. Hello? Lent is not what we do, but what we become.
Hindi naman ako nagmamadali. Sana magkita-kita tayo sa langit. Di ba, no? Uy! Taga St. Francis yan. Di ba, no? Ay! Nagpa-picture yan. Di ba? Sabi nga doon sa patay, Father! Iyakan ng iyakan eh. Pagkatapos ng misa, Father, sana pag may namatay, sabay-sabay na lang. Sabi ko, bakit naman nanay? Para wala nang umiiyak. Sabi ko, hindi naman maganda yun. Bakit, Father? Inimbitahan nyo lang ako, sasama nyo pa ako. Di ba? Kung gusto nyo mauna kayo. Huwag nyo isasama ang pare. Di po ba, no? Ha? Hindi tayo sabay-sabay dumating, kaya hindi tayo sabay-sabay aalis. Pero hari nawa, magkita-kita tayo sa piling ng Diyos. Di po ba, no? Hari nawa, makilala mo ang ngumiti sa iyo upang ikaw ay magpatuloy na maglingkod sa parokyang ito. At hari nawa, makilala mo ang iyong mga nginitian at magsabing, alam mo sister, kung hindi ka kumiti sa akin, nagbikti ako. Kung hindi ka kumiti, hindi na ako nagsisimba. Hari nawa. Ano po? Hari nawa. Maiksi lang ang buhay. Maiksi lang ang buhay. Alam po ninyo, kinukwento ko kay Father Al, I was about to prepare my sacerdotal anniversary. 3 weeks before, I have my blood test. Ganda ng blood test ko. Sabi ng doktor, you are as healthy as a cow. Can you imagine? As healthy as a cow? Ha? Ganun. Ganda ng blood test. Nung umaga, nagmisa ako. 3:00 nagkasal ako. 5:15 na stroke ako. Completely paralyzed. Completely paralyzed. Wala. Ang tanong ko nga sa sarili ko, hanggang dito na lang ba ako? Mabuti kung mamamatay. Paano kung hindi? Hanggang kailan ako nakaganyan? Sinong mag-aalaga? Diba? Ang daming tanong. Can you imagine? 7 o'clock may misa ka. 3:00 nagkasal ka. Papunta ka sana sa kainan, 5:15. Stop. Nobody knows. Nobody knows. Kaya sabi ko, ay hindi na ako naniniwala sa blood test. Kahit gano'ng kaganda, huwag kayong kampante. Sapagkat hindi nyo alam ang kwento ng buhay. Ano ang katotohanan? Anong katotohanan? Na merong kagabing nagplano kung anong gagawin nila sa araw na ito. Meron kagabing nagplano kung anong gagawin nila sa araw na ito. Pero, hindi na sila nagising. Hindi na sila nagising. At may mga taong nagising. Nagplano sila kaninang umaga. Pero mamayang gabi, yun na ang huling tulog nila. Yun na ang huling tulog nila. Baka kayo yun. Baka huling tulog nila mamaya. Sabi niya ate, grabe naman. Oo. Kaya magbihis kayo. Magbihis kayo. Ha? Sabihin mo sa asawa mo, darling, kung ako man ay may nagawang mali, nasaktan man kita, sana'y patawarin mo na ako. Sasabihin ni Mister, bakit? Anong nararamdaman mo? Pakiramdam mo ba? Mamamatay ka na mamaya? Sasabihin mo sa Mister mo, hindi. Feeling ko, ikaw.
Hindi mo alam. Hindi mo alam. Sa huli, ano sabi po ni St. John of the Cross? In the twilight of our lives, when we bend our knees before God, God will never ask the question, where have you been? How much money you have? What title you have gained? God will only ask one question, how much love you have given? Isa lang ang tanong, how much love you have given? Again, my brothers and sisters, Lent is never about what you do. Lent is about what you will become. I am a person of love. I order myself for the good of the other. I smile not because I was not hurt. Listen, I smile not because I was not hurt, but because I know I was loved in spite of. Hindi tayo ngumingiti dahil hindi tayo nasasaktan. Hindi tayo ngumingiti, hindi dahil nalulungkot tayo. Ngumingiti tayo dahil alam natin na sa gitna ng mga ito, mahal pa rin ako ng Diyos. Nagdadalamhati ako, dala na aking kasalanan, pero hindi yun na naging dahilan para iwanan ako ng Diyos. Nagdiriwang tayo ng Kwaresma. Again, my brothers and sisters, not simply of the things we do, but what we can become. Go to confession. Reconcile yourself. Bring your family to confession. Bring your family to confession. Do not forget, what God has forgiven, God has forgotten. Ano man pinatawad ng Diyos, kahit gaano kalaking kasalanan, nililimot ito ng Diyos. Kaya nga, nadinig nyo na ito. Satan knows your name, but he calls you by your sin. But God knows your sin. He calls you by your name. Ganon kabuti ang Diyos. Si Satanas, alam niya ang pangalan mo. Pero patuloy kanya tinatawag sa iyong mga kasalanan. Pero ang Diyos, alam niya ang iyong kasalanan. Pero patuloy kanyang tinatawag sa iyong pangalan. Amen. Let's spend few moments of silence. We thank the Lord for this afternoon. We pray again that God will grant us the grace to hear what we ought to hear, to see what we ought to see, and we'll be able to do what we ought to do. Ama naming mapagmahal, idinudulog ko po itong iyong mga anak. Narito ngayon. Kayo po ang tumawag sa kanila. Kilala mo ang kanilang mga pagkatao. Nasaksihan mo ang kanilang mga pagtawa at pagluha, kahinaan at kalakasan, mga kabiguan at tagumpay. Alam mo rin ang kanilang mga pangarap, hindi lang para sa kanilang mga sarili, kundi para sa kanilang mga mahal sa buhay. Batid mo, Panginoon, ang kanilang mga pinagdaanan at pinagdadaanan ngayon sa buhay. Batid mo ang kanilang mga panalangin. Kayo po ang tumawag. Kaya po, Panginoon, idinudulog ko ang bawat isa sa kanila. Hipuin mo ang bawat isa, Panginoon. Hinihiling ko po na lukuban mo sila ng iyong banal na Espiritu. Ingatan mo sila. Ilayo mo sila sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy mo silang pagkaluban ng kalakasan, kalusugan, at kung meron man sa kanilang may karamdaman, nawa po sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na taga Nazaret, lunasan mo sila. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na taga Nazaret,
Pagalingin mo sila. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na taga Nazaret, palayain mo sila sa kanilang mga karamdaman. Panginoon, gabayan mo sila sa kanilang mga iniisip at ginagawa. Kung meron man sa kanilang pinagdadaan ng suliranin o problema, tuwangan mo sila. Alisin mo po ang kanilang mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan mo po ang kanilang mga pananalig at pananampalataya sa iyo. Panginoon, kilala mo ang parokyang ito. Kilala mo ang kanilang mga suliranin. Alam mo ang kanilang mga pangarap. Alam mo ang mga balakid tungo sa kabanalan. Ngunit alam mo rin, Panginoon, ang kagandahan ng kanilang mga puso. Nawa po ang parokyang ito'y umunlad. Nawa po ang bawat pamilya ay pagharian mo ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, kapayapaan, kasayahan, puspos ng pag-ibig at kasaganahan. Nawa po mga mag-asawa, Panginoon, na pinaghiwalay ng sama ng loob, pagkagalit, pagtatampo, paghihinala, dala ng pagkakamali o pagkukulang ng sinuman. Naway mayroong pong pagkakasundo. Mayroong pong kababaang loob, paghingi ng tawad, pagpapatawad, pagbabagong buhay, pagtalikod sa pagkakamali, panibagong pagmamahal sa isa't isa. Hilumin mo, Panginoon, ang mga sugat na ito upang ang parokyang ito ng St. Francis of Assisi ay isang parokya na kung saan namumukadkad ang ngiti at pagmamahal ng bawat isa. May kanya-kanya po silang mga panalangin, Panginoon. Ano man ang kanilang mga pagluha, punasan mo po ang mga luhang ito sa kanilang mga pisngi. Nawa po'y may pagkaloob mo ang kanilang mga panalangin sa gitna ng kanilang mga kabiguan, sa gitna ng mga pagkatakot, sa gitna ng maraming pagtatanong. Nawa, Panginoon, yapusin mo sila upang maramdaman nila na kahit kailan, hindi mo sila iniiwanan. Nawa po sa tulong at panalangin ng mga banal, lalong-lalo po ng mahal na Biren, gayon din ni San Jose, ang tapat niyang esposo at aming patron si San Francisco de Assisi. Pagpalain mo po ang bawat isa, lalong-lalo na ang kanilang kura paroko, si Father Al, ang bawat pamilya, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat.